Hello, what's up mga boss? This is Boss Rod, and for today's video, pag-uusapan natin si React Server Component. I know a lot of you are confused by React Server Component, and let me help you to understand ano ba at saan ba ginagamit si React Server Component at ano ba yung benefit niya, bakit may ganito si React. Okay, so let's go dive into the coding. So, React Server Component. Actually, ginawa ko tong video na to kagabi lang. Ginawa ko tong chart na to kagabi lang. Kasi nga, plano ko talagang gumawa ng video para sa React Server Component. Since mag-start na rin yung training namin dun sa Dream Team. Alright, so before tayo mag-start, no, tignan muna natin ano ba yung difference ng dalawa. So ngayon, sa React, no, meron ng tinatawag na server component and a client component. So, ngayon, punta natin ano ba yung difference ni server component sa client component. So, sa server component is hindi mo na need maglagay ng use server. Well, specifically if you're using Next.js, hindi mo na need maglagay ng use server pagka gusto mo magkaroon ng server component. Kasi by default, it actually a server component. When you create a component sa Next.js, server component agad yun. Okay? So ngayon, ano yung mga bawal din? So can't use React hook. So hindi ka pwedeng gumamit ng mga use state, use effect, and etc. So ganun sa server component. Ano pa? So sa server component, hindi siya na-include sa bundle size pagka nagra-run siya sa browser. So meaning walang JS na involved. Okay? Kasi binabundle lang yon only on the server pagka i-execute na yung component na yon. Ngayon, server component, nagra-run siya sa server, and then it can be also async server component. So there's two type of server component. So server component na hindi async, and then server component na async. So yung server component na async, ayun yung nagfe-fetch ng data sa either database or third party API. Yon. So yun, mamaya dadaanan natin siya. Okay. Si client component naman, ano naman siya? Si client component is yung React na kilala nating lahat. Okay? So, ayun yung normal React na alam natin. So, pagka gagawa kayo ng client component, kailangan nyo maglagay ng use client at the top of the file. And then, you can use the use state, use effect, whatever hooks do you wanted to add. So, magra-run na yun doon. So, imagine, the client component is yung dating React na kilala natin. Si server component is yung additional na flexibility na binibigay ni React sa atin para magkaroon ng support for the server or server component. Okay? So, yun yung difference between the two. Okay, let's go here. So, nasabi ko na, no? There are two types of server component. By the way, this is based on my understanding. So, kung may maririnig kayo na hindi tama or may mga mali ako masabi, feel free to correct me in the comment section, mga boss. I would love to discuss about it. Okay? So there are two types of server component. Ito, nasabi ko na kanina, no? The first one is server component. In Next.js, a component is by default a server component. Okay? So meaning, every time na nag-create tayo ng component sa Next.js, server component agad yon. Okay? By default siya, server component. And then, yung isang type ng server component is async. So, meaning, ito yung may mga async na component na pwede ka na mag-direct await ng mga fetch mo, ng mga calls mo sa database, and then, magra-run na yun sa server, and then, pagkapunta yun sa browser is HTML na agad yung response niya. Okay? Okay. So, just to add, so, meaning, pagka-server component, pagdating yan sa browser, pagka nasa browser na yan, meaning HTML na agad yung binibigay sa inyo yan as a response. Pero pagka client component, meaning kailangan mo nang may mag-run na JavaScript before yan mag-add na mga HTML. So, ganun yung idea. Okay, so, ito yung mga kailangan nyo tandaan. So, may mga scenario akong nilagay dito na I think it's very important to understand. Okay? So, ano yung scenario 1? So, scenario 1 is, since like what I said, by default, server component, no, yung Next.js. So, pwede kang mag-import directly ng mga server component din. Either not async server component or async server component. Okay? That's the scenario 1. Kailangan nyo maintindihan yan, mga boss. Okay. Mamaya
mamaya lalagyan natin siya ng code, no? Para mas na-appreciate nyo ano ba yung mga yan, boss Rod, blah, blah. So, ano yung scenario 2? Yung scenario 2 is a server component with a server component and a sync server component and a client component. Ano yan, boss Rod? Meaning, ano lang, meron tayong server component, so meaning pwede kang mag-import directly ng not async na server component or async na server component or client component. So, pwede kang mag-import directly sa server component. So, pwede kang mag-import ng ganyan. Walang problema. Okay? So, ngayon, ano naman ngayon yung scenario 3? Yung scenario 3, it's different now. Okay? So, this scenario 3 is a client component with server component. So, what happened here? What happened here is, pagka ang component nyo is a client component, and then nag-try kayong mag-import ng hindi async na server component, meaning, automatically, yung server component nyo na hindi async, magiging client component na yun. So, meaning, ma-override siya, okay? Magra-run siya as a client. So, hindi siya magra-run sa server. Even though server component siya. Okay? So, parang, ganun yung idea, basta hindi async yung server component and then in-import nyo yan sa client component, matic magiging client component yon. Okay? Tandaan nyo yan, mga boss. Okay, and the last one, but not the least, no? This is very important. Dito maraming nalilito, mga boss. So, ano yan, boss Rod? So, sa scenario 4 natin, meron tayo ditong server component with a client component. So, basically, this is different. Okay? So, sa client component, pagka nag-try kang mag-import ng async na server component, no? Pwede pa rin siyang mag-run sa server. Pero, before you do that, hindi mo siya pwedeng i-directly import sa client component. So, ano yung pwede mong gawin? So, there's two ways of doing that. So, the first one is making the async server component as a children ng client component nyo. Okay? So, yun yun. Yun yung isang way. Or, pwede nyong gawin, ipasa siya as a prop. Okay? So, either children, kasi yung children, React Node yun, di ba? So, pwede rin kayong gumamit ng props. Like, kahit anong name ng props nyo, basta pinapasa nyo doon is React Node, which is yung async server component nyo. Okay? So, yun yung sa scenario 4. So, dito maraming naguguluhan. Boss Rod, bet may mga ganyan-ganyan, blah, 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 and so on. So, ito yung approach na to kasi, it's more on a composition approach for what I understand. Kasi, normally, I use this kind of approach if I'm doing unit testing or storybook. Kasi this is very helpful in a sense na pagka i-unit test ko to, madali na lang pwede na ako magpasa dito sa server component na kahit ano without importing this. So, hindi ko na kailangan i-map kung ano bang mga meron dyan sa server component na yan. Pero pag-usapan natin siguro sa mga ibang tutorial na yun about sa unit test. Pero, ayun yung kailangan yung tandaan. Okay? So, sa server component, or sa client component, if you're trying to import, kasi dito sa scenario 3, pwede nyong i-directly import yung server component na walang problema. Basta hindi async. Pero, ang caveat is magiging client yon. Okay? Remember that, mga boss. And then yung scenario 4 is, pwede nyong i-import yung async na server component, but, kailangan as a props or a children ng client component. Kasi, ang mangyayari niyan is, etong server nyo na, etong component nyo na to is magra-run pa rin yan sa server. Okay? Hindi niya ma-override yan sa, hindi niya ma-override yan sa client. Alright.